Kamusta, Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang hadlang sa energy mo, paano ito mapipigilan or masusolusyonan, at ano ang outcome. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. Ikaw na magpalit kung si person mo ito o ikaw. At saka ito yung start ng 1 week reading mo. Reading din ito para sa mga person na may pagkalito or takot sa mga sitwasyon na di masolusyonan or di mabigyan ng desisyon. Two of Swords, the Death, Ten of Pentacles. Ang tanong ko, diba, ano ang hadlang sa energy mo? Meron kang sitwasyon na matagal nang pinag-iisipan. Ang naglalaban dito, yung isip at puso mo. Dahil sa natatakot sa pagbabagong mangyayari. At itong problem na ito ay hindi masusolusyonan kung hindi sa desisyon mo. Patungkol ito sa pag-unlad mo or patungkol sa family or nangyaring kalungkutan. Pero dalawang cards naman na nagsasabi na kahit na nahihirapan ka magdesisyon, meron namang happy ending na magaganap sa buhay mo. Sa career or negosyo, kailangan mong i-evaluate lahat. Kung kailangan kumonsulta ka sa kasamahan mo or sa person mo, gawin mo ito. Para madagdagan yung kaalaman mo patungkol sa career or negosyo at magkaroon ka ng final decision. Meron kasing ilang Scorpio na ibang career or negosyo ang gusto mong gawin. Ang ilan naman ay yung pahinga ang gusto mo. Ang ilang single dahil sa pag-aalala mo na baka hindi mo mapagsabay ang love at ang career, aayain mo agad yung potential person na magsama kayo or yung magkaroon na ng family kasi ready ka na sa long-term na relasyon. Para sa ilan na nasa relationship, may sumubok man sa loyalty mo para sa person mo, yung person mo pa rin ang pinili mo. Kaya yung relasyon nyo ay mas lalong nagiging matatag. Nakadalawang cards ka na. Ace of Swords, Five of Wands, Wheel of Fortune. Ito naman ay paano ito mapipigilan or masusolusyonan yung hadlang na energy. May mga biglaang magaganap sa buhay mo na magkakaroon ng pagtatalo na magdudulot sa'yo ng stress. Kaya ganito yung nangyayaring sitwasyon kasi walang desisyon na mula sa iyo. At yung mahirap na problema pa ang naging dahilan kaya nagkaroon ka ng isang desisyon at mas lalo ka pang nagkaroon ng personal growth. At ito yung simula ng panibagong tagumpay sa buhay mo. Hindi na ikaw yung maagrabyado sa sitwasyon. Papabor na ang kapalaran sa iyo. Sa financial, ang ilan sa inyo, nahihirapan ka dahil sa kakapusan sa financial. May ilan na hindi mo nababayaran on time, yung mga bayarin, obligasyon. Pero meron ka pa ring magagawang paraan para masolusyonan yung problema sa money. At pansamantala lamang itong problema mo sa financial. Merong chances na darating sa'yo na para madagdagan yung kita mo.
or yung mga hindi inaasahan na financial na darating. Para sa ilang single, dahil sa ayaw mo munang magkaroon ng karelasyon or ayaw mong masaktan, hindi mo ini-entertain yung mga person na nagkakagusto sa iyo. Pero merong person na hindi mo matatanggihan at magpapabago sa buhay mo. Para sa ilan na nasa relationship, meron kang malalaman na katotohanan na magiging dahilan na naman ng pagtatalo nyo. Pero ito yung magiging dahilan din na para pagtibayin nyo yung relationship nyo. Kasi katotohanan na yung narinig mo sa person mo kung ano yung true feelings niya sa iyo or kung ano yung kailangan niyang pagbabago sa relasyon. Ito naman yung mga cards para sa outcome. The Magician, Queen of Cups, Ace of Pentacles. Ang ilan sa inyo sa outcome pinapakita na merong golden opportunities na darating sa iyo. Pwedeng mapapamanahan ka. Ang ilan sa inyo, nakahanap ka ng trabaho sa ibang lugar or ibang bansa. At saka, may mga person din na masusolusyonan na kung ano yung problema mo sa money. Ang ilan naman, kung ano man yung problema na kinaharap nyo ng person mo or ng kapwa mo, masusolusyonan nyo ito ng payapa. At sa ibang bagay na mafo-focus ang isa't isa, pwedeng sa responsibilidad or kung ano yung makakabuti sa pamilya or relasyon. At saka may ilan na may matatanggap kang mana, kunin mo yung para sa iyo. Huwag mong hayaan na paikutin yung isip mo ng iba. Kaya sinasabi na kunin mo kung ano yung karapatan mo dahil sa magagamit mo yung bagay na ito or financial in the future. Para naman sa ilan sa kalusugan, kung meron kang illness ay magkakaroon ng recovery. Pero kung ang ilan ay mataas yung timbang mo, sikapin mo na mapababa ito para makalaban yung katawan mo sa virus at disease. Lalo na't sa ngayon, ang ilang Scorpio ay healthy ang pangangatawan. I-maintain mo ito. Para sa ilang single, may enjoy mo na ang buhay mo. Pero kahit na piliin mo man na maging single, meron pa ring potential person na darating sa buhay mo na di mo may iwasang ma-in love. Itong final card na Seven of Swords ay pinag-iingat ka sa mapanlamang na person. Pwedeng ibang tao ito, kakilala, or family member, o kaya person mo. Kukutuban ka na itong person na ito hindi dapat pagkatiwalaan, makinig ka sa talas ng kutob mo. Kasi sign iyon ng universe na para mapangalagaan mo yung sarili mo or makaiwas ka sa mga negatibo. At saka isang person lang ito guys na gagawa sa iyo ng hindi mabuti, ng panlalamang ba. Para sa ilan na nasa relationship, dinidistansya mo yung sarili mo sa person mo. Pero hindi naman ibig sabihin ay pinapabayaan mo na siya. Tinitingnan mo din, inaasikaso, tahimik ka lang sa situation or nakikiramdam. Kasi anuman ang kinakaharap na problema ng relasyon nyo ng person mo ay mareresolbahan nyo ng kalma at payapa. God has already prepared the way. He's just preparing you. Yan yung angel number mo, kaya huwag kang mag-alala kung ano man yung mga desisyon na gagawin mo kasi guided ka. At paalala na rin itong card na ito na kung ano man yung gumugulo sa isip mo or sitwasyon na nagaganap,
ay hindi mo ito mag-isang tinatahak. May mga taong darating sa buhay mo na tutulong sa iyo na para magkaroon ng clarity sa situation at makabuo ka ng tamang desisyon or solusyon sa mga nagiging hadlang sa energy mo. At para sa ilan, ituloy ko lang sa relationship na yung relasyon nyo ay unti-unti dahil sa hindi mo pinipilit yung person mo para sa pagkakasundo. Na-appreciate nyo na yung isa't isa. Humuhupa yung problema or pagtatalo. Sisimulan nyo na muli ng person mo yung relationship nyo ng makabago. Kasi mas pareho kayo nagmamature at saka nagiging committed sa relasyon. Magiging maganda rin yung pamumuhay nyo. Naka-3 cards ka na. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Ano man ang tinatahak nyong direksyon ng person mo, magkasama man kayo or hindi, abot tanaw niya na kung ano yung mga pinapangarap nyo or minamanifest. Kumbaga, magkakaroon ng katuparan. Ito yung magiging dahilan para makapagsimula kayong muli or makapagsimulang muli yung person mo. Mas lalo siyang gaganahan sa buhay at sa relasyon. At kung ano man yung tagumpay na nakakamit nyo pareho sa relationship, sa career, or sa negosyo, ay pagsasaluhan nyo ito. Naka-5 cards ka na ang relasyon nyo ay mas lalong mapapatatag. Dahil sa mga dumarating na problema, nakakapagsimula kayong muli at mas positive ang hinaharap nyo ng person mo. Ito yung unti-unting nangyayari sa inyo ng person mo or sa relasyon, ang healing. Dahil nga sa kapag nag-heal ka, ibig sabihin, pinatawad mo na yung person mo or mas pinipili nyong mag-move on. At itong card naman na ito ay naibabalik yung loyalty nyo sa isa't isa sa relasyon, anuman yung mga napagtalunan or nasabi sa kapwa or person. Naka-3 cards ka na para sa long term na magandang pagkakataon sa buhay. Pinili nyo man ng person mo na magsama or magkanya-kanya. Dahil sa mas positive na ang mangyayari sa buhay nyo ng person mo. Maliban na lang guys kung walang nangyaring healing, talagang negative ang darating sa iyo. Pero kung bubuksan mo yung puso mo at isip mo sa mga kailangan ng tapusin at simulan, mas magiging magaan yung daloy ng buhay mo. At itong mga sinabi ng cards patungkol sa endless na possibilities ay mangyayari sa iyo. Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Pisces. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. A, V, L, X, H, S, O, C, K, D, N.